Voting hours sa mga musunod ng eleksyon alang sa mga botanteng lakip sa vulnerable sektor o sektor nga may kasilikan. Bato ni Comelec spokesman Attorney John Rex Laudianco, nga kiniaron mas dali alang sa mga tao ang pagbotar o balikayang sila musagol pa sa mga botante sa regular voting hours. Hindi po tayo titigil sa pagsusulong ng pag-amyenda sa batas na baka sakali mapagbigyan yung early voting day sa mga senior citizens, PWD at pregnant women na maikagaan ang kanilang pagboto. Ang inyo nabati mo si Comelec spokesman Attorney John Rex Laudianco. Karon sa atong nagod nasyonal na tala sa Comelec ang pinakataas ka porsyento sa voters turnout sa midterm elections sa kasaysayan sa Pilipinas. Kinuman natala sa komisyon ang 81.6% turnout sa magmamalamang natapos na eleksyon. Bato ni Comelec Chairman George Owen Garcia, nga rason ini mao ang pagtagsa sa duka mga botante ilabi na kamatanunan. Election, 81.65% o 68,441,965 ng mga botante sa buong Pilipinas. Kasi sa initial natin pagtingin, talagang dumagsa ang kabataan sa pagboto. So, yung boses nila, gusto nila talagang sambayan ng mga pakinggan. Ang pamahayag ni Comelec Chairman George Owen Garcia. Napo si Comelec spokesman Attorney John Rex Laudianco nga usa sa mga rason sa taas na voter turnout mo ang pagpaningkamo sa komisyon aron mapasabot sa mga botante ang proseso sa pagbotar. Matod ni Laudianco nga mahimo pamaagi ang Comelec aron personal nga madulan o matudungan ang mga botante. Samtang plano sa karon sa ahensya nga mapalabo pa ang proseso sa eleksyon pinagi sa paggamit sa mas advanced na teknolohiya. Talagang bumabako tayo, hindi tayo umasa lamang sa social media, ngunit umasa tayo sa mga pamayan na in-engage natin ang ating mga kababayan sa eskwela doon sa kanilang mga barangay. Nais po ng Comelec, merong mas magandang teknolohiya. Ito po yung gagamitin natin kung sakali man available po ito. Yung pagkahandaan ng maraming makina ready na tumugon sa ating mga problema at higit sa lahat po, pagpapatibay din ang transmission. Ang pamahayag ni Comelec spokesman Attorney John Rex Laudianco. Gibutyag ni election lawyer Attorney Alberto Agra nga ay tunaan ang taas ng voters turnout di ato bilabang eleksyon. Mato ni Agra nga nagdula siya nga kung kinitungod ba kay doon ay igong kay balot karon ang mga botante kung kinitungod sa halapan nga vote buying. Pinag-iisipan ko nga kung ano ang pwedeng dahilan. No? I think merong positive at negative reasons. Positive dahil siguro tumataas ang awareness ng ating mga botante at talagang gusto nilang lumahok sa halalan because of nakikita nila yung kahalagahan. On the other hand, kung nakikita ko negative, kasi yung negative would be baka dumami ang vote buying sa ating bansa. Kaya mas maraming na-coerce or napilitang bumoto dahil merong konsiderasyon. So, ang maganda sana may masusing pagsusuri kung ano ba talaga ang naging dahilan. Bakit? Kasi ako, ang guesstimate ko was 70% pero 81% ang tinala ng ating Commission on Election. Ang inyo nabati mo si election lawyer Attorney Alberto Agra. Gibutyag ni Department of Foreign Affairs kung DFA Undersecretary Jesus Domingo pagkos ang overseas voters turnout na itong milabahing PDI. Kinuman kapig 27 mil lamang ka mga overseas Filipino worker kung OFW ang mibotaras sa kapig 1.2 milyones ka mga rehistradong botante. Matad ni Domingo nga mo'y rason ni ini ang ulahing paghatag impormasyon sa Comelec, yun man ang pagduda sa mga OFW sa sistema sa online voting. Meron na kaming mga inputs, mga feedback sa mga embassies namin, mga consulates at Filipino community. And ang pinaka-main na punto ang masasabi nila ay medyo huli daw sa information dissemination. Others is parang maraming naninibago sa sistema, hindi pa sanay, yung iba may konting duda pa. Ang pamahayag ni DFA Undersecretary Jesus Domingo. Gipasabot ni Comelec Chairman George Owen Garcia nga di pa final nga resulta sa eleksyon ang mga resulta sa mga survey. Kinaman nga daghang mga kandidato migawas sa listahan sa Magic 12 sa Senado, talo ang wa migawas sa mga survey. Bato ni Garcia nga dunay daghang rason nganong dili parehas ang mga pangalan sa mismong resulta sa eleksyon o sa mga gipagayon ng mga survey.
Ang US nga hindi rin yan ang lumabas sa survey, di ba? So ano ibig sabihin? Ang survey ay hindi yan ang final end result. Ang survey ay pwede maging basihan ng pagdidesisyon ng sambayanan o ng botante. But hindi po yan ang magsasabing yan ang final na result. Eh kung magkagano, huwag na tayo magpa-election. Survey na lang tayo. Para sa survey, kung tayo makakat natin, yung nanalo sa survey. There are so many moving factors that are not included in the survey. Hindi naman sa nire-report natin. Ang survey may sariling scientific methodology at ang survey may sariling paraan para masabing yan ay accurate. Pero tatandaan nyo, may mga grupong tinatanong, may mga grupong maaaring hindi nagtanong na sinagot, may mga grupong na tinatanong pero ilang lang yung nagtatanong, may mga grupong hindi pa talaga kung sino yung iboto pero basta may malagay doon, nagtiyot na sinabi. Dahil medyo namatibang si Conaleksyonan George Orwin Garcia. Iklaro ni Attorney Dino De Leon, legal counsel ni kanhi Senadora o Congresswoman-elect Leila De Lima, na wala baliktara sa Court of Appeals kung si ang desisyon sa Korte Suprema sa Muntinlupa Trial Court nga ibasura ang usa sa mga kaso ni De Lima nga dunay kalambigitan sa droga. Matod ni De Leon nga nagtuo siyang buot lamang ipaklaro sa CA katong mga detalye wa yung gustong natataw sa desisyon sa Korte. Misleading yung sinasabing na-refer to nila na Dilima. Hindi na-refer sa nila na Dilima. Nangyari, ni-refer yung kaso para lang ayusin itong judge sa yung desisyon. Para kung sekundong lang yung itong detalye. Para yan na guidelines na nilipat ng Court of Appeals na na-refer sa mga niya. In fact, may ating batas, hindi mo lang pwedeng i-reverse ating desisyon ng kapitan. Para sa amin, ito ay pinalik lamang ang proceedings para maayos ng judge yung kanyang decision. Pero hindi ba ito final? Pwede ba itong emotion for calculation? At pwede ba rin magpatinga kung si Suprema? So gusto ko lang sabihin na hindi ito decision na magyayari na dahil meron pang remedy ng legal team kasi Attorney Leila De Lima para questionin yung decision ng Court of Appeals. Naniniwala na nagkamali ang Court of Appeals at pwede ma-reverse ito. Ang pamahayag ni Attorney Dino De Leon, legal counsel ni kanhi Senadora o karong Congresswoman-elect Leila De Lima. Sa ating Madam International, sa Gaza Patay, ang 114 ka ng sibilyan sa ligugda sa pagmatagi sa Israel sa Gaza. Suna sa report, ang mga sibilyan gibumban sa tagal sa ilang tent sa Khan Yunis, Gaza. Ano man ang gigon ang Israel nga doon sila ay parang gigustan pa ang ilang pagpatagi sa Gaza. Sa tabi-unusab, si US President Donald Trump nga parang iyang pagparikabot aron makabot ang ceasefire dahil sa Israel o sa militanteng Hamas. Sa Congo, giakusahan sa gobyerno sa Congo ang mga sundalo sa Rwanda o mga rebelding M23 nga may patayog 107 ka mga sibilyan sa Congo. Subay sa Congo nga sa nganang lugos usab o mga batan-on ang mga rebelde ato sa ilang subling pagpangatake ning simanaha. Ginagit sa nila ang kapig 4,000 ka mga sibilyan iunman nangawat pa sa mga panimalay. Sa pagkakaroon, wapay tubag ang kampo sa mga sundalo o rebelde kalabot sa mga akusasyon sa Congo. Karon sa tumagong business gibutya ng Department of Agriculture kung DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga paano nilang magbukas o tugang 55 ka mga kadiwa outlet sa Pilipinas karong sunod bulan. Nato ni Laurel nga kinaroon nagkamaligya ang gobyerno sa baratong bugas alang sa mga konsumante. By June, which is malapit na, sa Kadiwa, we're trying to open 50 to 55 outlets for selling B20 rice. Sa Cebu natin, actually, tuloy-tuloy na. Ang Bohol, nagagawa na sa amin, Siquijor, Southern Leyte, marami-rami na. But ini-include na rin namin sa listahan yung Mindoro, no? Ang inyo nabati, mo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Gilugayan sa peso, Cagayan de Oro ang registration alang sa Jumpstart Philippines Wave 10 na hangtod karong Mayo 23 ng tigigalas 4 sa hapon. Kinibukas alang sa mga individual nga nagedad sa 18 anyos hangtod sa 24 anyos o naninguhang makabatunog kay balong makatawang sa pagpangitag trabaho. Mahimo lamang nga mabisita sa ilang buwatan nga nahimutang sa second floor New Executive Building sa City Hall o pangitaas si Mr. Rolly o Miss Robili. Pagdala lamang sa inyong resume, birth certificate o bisan unsang dokumento nga magpamatol sa inyong educational attainment sama na diploma, Form 137 o certificate. Samtang sa itong foreign exchange rate, may sakang 8 centavos sa valor sa US dollar batok sa peso,
na nasa 55 pesos o 79 centavos sa pagsara sa trading kagapon, kung itandi sa 55 pesos o 71 centavos sa pagsara sa trading atong adlaw Miyerkules. Karon sa itong Magnum Sports, nagko si Pinay long jump queen Elma Moros nga daghang kabataang Pinoy ang dunay potential nga magmalagpuson sa SEA Games 2025 karon Disyembre ni Duiga. Mato ni Moros nga ginaduot kay daghang bata atleta ang nagpasundayang sa Langkanas sa nagkanyang track and field tournament karon Duiga. And it means na talagang nai-inspired na sila. Gusto na nila talagang ilabas siguro yung galing talaga nila sa mga kabataan na nag-i-end din maging isang member ng national team. Sige, go on kayo kasi ito yung chance nyo na maipakita yung galing nyo at saka yung mga universities na kailangan ng mga scholarship na ibibigay sa inyo. Gawin nyo na to kasi ang laking bagay para makatipid yung magulang mo at saka yung makabigay ka ng karangalan para sa school, yung masuklian nyo at saka yung magbigay ng karangalan para sa ating bansang Pilipinas. Ang inyo naman mo si Pinay long jump queen Elma Moros. Giagat ang tanang mga motor show enthusiast nga salmutan ang saksihan ng ipegayong lapagan sa Taytay El Salvador Motor Show karong Hunyo 7 ning tuiga alas 8 sa buntag. Itanyag ang mga kategoryang Thailand Concept, Malaysian Concept, Indonesian Concept, GP Concept, Pantra, Dirt Bike, Tri-Cup o Modified. May highlight sa kalihukan ang Loudest Pipe, Slow Drag o Tri-Cup Music War. Doon na lamay 800 pesos na registration fee. Alam ni atong Gopo Samot. Alam ni atong dunay mga pangutana, may mo kamong makontak kang ma-email nose sa numerong 0906-793-3721. Inyo nabati, ning buntaga mga aksyon ang Magnum 45, pabor sa kamaturan, justisya o kagayan, batong sa fake news. Parang ipalan ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page, mag-live, anong kita masayod sa tinod nga kamaturan. Among pagbanamilit, among ibilin ka ninyo ang pangutana sa itong Magnum Opinion karong buntaga. Kuman sa milabay nga PNI, gagiyong nabulit sa tika sama sa dagdag bawas o rampant vote buying, nabuhi ang sugyot nga biyaan ang automatic counting kung ibalik ang manual counting. Kung sa mayo alang kaninyo, ipadayon ang automatic counting o ibalik ang manual counting. Aningon nga ipadayon ang automatic counting 40%, samtang na yun nga ibalik ang manual counting 60%. Ipadayon ang automatic counting 40%, ibalik ang manual counting 60%. Ikson tingog pagpakabana so sa kagawas kong katilingban katawhan ang labing kabahanan. Managlahi manigatong baruganan, hukom sa katawhan ang baturan. Kini si Magnum John Albino. Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgotanan. Simbolo kini sa atong panagyusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurin. Kami magbilin kaninyo ning balanong pagtulunan ang sulugoon, dili agalon o labaw pa sulugoon. O labaw pa sa agalon. Ang sulugoon, dili agalon o labaw pa sa agalon. Wala gayong agalon, gamalabwan sa sulugoon. Sa balitaong serbisyo, Magnum Radio. Inyong nabati ang Magnum 45, ang durugma, hinhinlamang sa balitaong serbisyo, Magnum Radio. Oras alas 8:26. Mga kaabiyanan, kini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines. Mayong adlaw mga pinanggana mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3. Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most was Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3
is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the US by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the US, which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Karon lawa, istorya nato kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa aning kondisyon na. Unsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic ug hemorrhagic. Ischemic stroke kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siya blood clot nga gabarani siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding.